masayahin siya talaga. Si Joy Ligaya. Yeah. Salamat sa lahat na nag-activity sa church namin. Ito po ay welcome po kayong lahat. Amen. Sister Florence. Hindi ko kasi memorize. Si Ate Ver, si Sister Veron, si Sister Mary, si Ate Claire. Pastora, salamat sa lahat-lahat. Kahit marami tayong mga trabaho sa atin since Monday to Saturday, may time pa rin tayo sa Lord. Nakikipasalamat na nakikita tayo ulit dito sa worship natin. At natin yung mga puso natin sa pagkikinig pastora sa Word of God. At saka pwede tayo magpapagpapagpapagpapag na sabi ni pastora kasi siya ang instrumento ni Lord paano sa atin. At saka salamat sa lahat. At ulitin ko. Masyado nervous ako. Para siyang Pero siguro later next time. Okay lang. Go. Okay. Salamat sa lahat. Amen. Glory to God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, humanda ka, ikaw na rin ha? Humanda ka, ikaw na naman ang next time. Walang makakalusot. Pag nandito na ma-experience natin lahat yun. Amen. At hindi lang yun. Lahat tayo ay gamitin ng Lord. Amen. Kasi tayo ay mga ambassador. Pag sinabi ng ambassador, hindi yan nahihiya. Hindi Amen. yan natatakot. Amen. We are representing Christ. So, Yes. hindi lang tayo asin, hindi lang tayo ilaw, hindi lang tayo sugo, tayo pa ay ambassador. Amen. Kaya humanda ka, Ate Claire. Ano? No worries. Ready yan. Excited yung lahat. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon ng isang masaganang palakpak. Amen. Yung palakpak na dinidikdik lahat ng mga problema. At Amen. ang problema ay lumalayas. Amen. Sabi nga sa kanyang salita, John 10:10 letter B, I come that you may have life and you may have it more abundantly. Kaya sa mga Kristiyanong nandito ay sabi ko, paganda ng paganda. Amen. Pabata ng pabata. Amen. Amen. Payaman ng payaman. Amen. Paangat ng paangat. Hallelujah. Tigil sa lahat, lagi excited sa salita ng Panginoon. Amen. Ang sabi nga ng salita ng Panginoon sa John 6:63, the word that I speak to you, they are spirit and they are life. Amen. So, alam ko po na tayong lahat ay excited na sa pakikinig ng salita ng Panginoon, and let the leading of the Holy Spirit kung ano ang nais na sa umaga nito. Amen. Hallelujah. Ang sabi nga ng salita niya sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Ayan. Salamat sa ating mga buhay. Sa kabila ng maraming mga pinagdadaanan, maraming dumarating na pagsubok. Ang dalawa nga sa atin ay kinuha na ng Lord ang kanilang mahal sa buhay. Si Ate Flor, ang kanyang auntie. Kaya nakikidalamhati po tayo sa pagkawalan ng auntie natin Flor. At ganun din po kay Cherry, umuwi siya kahapon na kinuha na rin po ng Panginoon ang kanyang tatay. Amen? Ang sabi nga sa salita niya sa Pilipos 1:21, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Pakinabang dahil tayo ay pipiling na sa Kanya. Yan ang pinakamaganda. Kaya nga tayo narito bilang ambassador ng Panginoon para hindi tayo natatakot na ihayag ang tunay na kaligtasan. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo na nagkatawang tao para tubusin ka at tubusin ako sa lusang ng kasalanan. Dahil aminin man natin o hindi, tayong lahat, kung hindi dahil sa Kanya, sa John 3:16, sabi niya doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that he whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Dati tayo ay ibubulig sa lusak ng kasalanan, ibubulig sa apoy ng impyerno, subalit sa
sakripisyong ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin, tayong lahat ay ligtas na. Amen? Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sa umagang ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa isang katanungan. Ang sabi niya doon sa ating pamagat ay, ano ba ang nasa iyo? Religion ba o relasyon? Amen? Ang ating susing talata ay matatagpuan po sa aklat ng Matthew 23:37 at hayaan niyo muna na ako muna ang magbasa at pakinggan na lang po natin at sundan sa ating mga. Ang sabi niya dito, "Oh Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophet and stone those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chick under her wings, but you were not willing." Ang Diyos ang siyang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, marami pong salamat at pinagpala mo ang umagang ito na punong-puno ng pag-asa na nanggagaling sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na patuloy na nakikinig at uhaw sa iyong salita. Tunay nga, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, hallelujah, in Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded by the mouth of God. Marami pong salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang, saliksikin mo ang aming mga puso. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Dalangin ko, Lord, na ibaba mo ako sa pinakamababa at ikaw lamang ang may taas sa aking buhay. Precious Holy Spirit, I invite your presence to join with me na habang ako'y nagsasalita, ikaw ang aking great pastor, ikaw ang aking teacher na magturo sa akin kung ano ang mamutawi sa aking bibig. Ito ay purong-purong nanggagaling sa iyo. Maraming pong salamat. Buksan mo ang spiritual eyes ng iyong mga anak, maging ang kanilang mga spiritual ears para makita at marinig namin lahat ang nais mo sa umagang ito. Ngayon pa lamang, inaangkin na namin ng may katagumpayan ang lahat ng aming pag-aaralan. In Jesus' name, Amen and Amen. Katulad ng sinabi ko sa kanina, ang ating pamagat ay patungkol sa isang katanungan. Ano ba ang meron sa iyo? Religion ba o relasyon? Amen? Kaya nga tayo pinadala sa lugar na ito para ipahayag ang tunay na kaligtasan. Amen? Dahil, maalala ko nga sabi ni Ate Marlene, sabi niya, gusto kong lumabas para mag-share ng salita ng Lord. Amen? Dahil hindi religion ang ating pinag-uusapan, kundi tunay na relasyon sa ating Panginoon. Ang sabi ng John 1:12, makibasa mo nga, Teacher Virgilin, sabi niya doon, John 1:12. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children. Amen. Ang sino mang tumanggap at nanalig ay binigyan niya ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. At iisa lamang ang Diyos na ating pinananampalatayan. Wala na pong iba. Sabi ng Gawa 4:12, walang ibang pangalan binigay sa langit na sukat ikaligtas ng lahi ng tao, liban sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At wala na pong iba. Amen? Ano man religion meron tayo, lahat ng ito ay dito lamang sa daigdig. Ang tunay na dahilan kung bakit pinadala ang Panginoon sa daigdig na ito ay upang makipagrelasyon sa iyo at sa akin. Amen? At magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya doon sa John 1:10-11, pag-ibasa mo nga, Ate Claire. Dalawa ko yun, sabi niya doon. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. Amen. Nung una pa lang, nandito na ang Panginoon. Amen. Pero ang mga tao sa mundo nito ay hindi siya kinilala. Kaya nga na-experience natin na kapag tayo nag-share ng salita ng Panginoon, may mga tumanggap naman. Pero mas marami ang tinanggihan. Narito na po ang Panginoon. Pero napakasakit mga kapatid na masyado natin niyayakap dahil ako ay magkaiba yung religion natin. Sa halip na tanggihan ang Panginoon, may experience ko, maalala ko, very fresh sa aking gulita yung mga experience namin ni Teacher Virgilin. Kaya salamat sa
na hindi nagsasawa kahit napapahiya kami, kahit nasasaktan kami, tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Gusto namin ipahayag ang tunay na kaligtasan na walang iba kundi magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon at yun ang pinakamahalaga. Hindi mahalaga kung anong religion meron tayo. Dahil lahat ng religion na yan na ating kinabibilangan ay iwanan natin lahat ng ito. Amen? Hallelujah. Ang sabi ng 24 verse 1 ng Psalms, the earth is the Lord and the fullness thereof. Lahat ng nakikita natin sa daigdig na ito ay pag-aari ng Panginoon. Pero minsan at kadalasan kapag tayo'y sapat na nasa atin ang lahat, nakakalimutan natin ang Panginoon. Amen? Kaya ngayon tatanungin ko kung ano ba meron sa atin? Religion ba o relasyon? Dahil sa masyadong religyoso ng mga tao, lalo sa ating bansang Pilipinas, napapansin ba natin yun? Na kung darating ang Semana Santa, anong ginagawa ng mga tao? Nagpapapako sila sa krus, nagpapahampas sila para magbuhat ng mabigat na krus. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo, nakita na ba natin ang ganitong pangyayari sa Biblia? Nabasa na po ba natin doon? Hindi po ba? Wala. Ang sabi niya nun, minsan lang ginawa ng Panginoon, hindi pa ulit-ulit. Kaya dahil sa masyadong religyoso ng mga tao, pagdating ng Holy Week, magpapapako sila sa krus. Amen? At yung pako na ipapako, ilulubog sa alcohol para hindi daw matetano. Amen? Mga kapatid, pag ginagawa natin ito, insulto po ito sa Panginoon. Sasabihin niya sa atin, anak, kulang pa ba yung ginawa ko? Hello, good morning. Juliet, alika. Alika muna. Hindi kasi may ano akong story. Ay, sino Juliet? Sky! Si ano, Bitieta. Yung mga BFF mo, sige. Amen. Tuloy po natin. Amen yung ating pasensya na eh. Kasi tayo ay mga misyonero, mga sugo ni Kristo, ambassador. Kahit kailan ay flexible tayo. Amen. Tuloy natin. Hindi natin wawalain yung ating topic. Ano ba meron sa atin? Religion ba o relasyon? Dahil sa sobrang religyoso ng ating mga kababayang Pilipino, nakikita niyo ba, maagang-maaga pumupunta sila sa simbahan, lumuluhod sila mula pintuan hanggang altar. Pero hindi pa ako nakakita ng ganun, nakarinig lang. Kasi alam niyo, nung bata ako'y nakatira sa liblib na lugar na malayong-malayo. Kailangan ko pang maglakad ng 3 kilometro para makarating sa simbahan. Ako lang yung pinakamasipag, kaming lahat ay 11 na magkakapatid. Ako lang yung pinakamasipag talaga na nag-church. Pero I remember nung ako 6 years old, na born again na pala ako. Kasi kumakanta na ako noon na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Meron may fellowship ng gabi noon doon nag-join ako. Kaya I remember, Kristiyano na pala ako noon. Hindi ko lang, kasi kami nakatira sa sobrang layong barangay namin, hindi marating-rating. Kaya nga nung namatay ang aking tatay, pumunta si Reb, sabi niya hindi ko na maulit doon. At napakarami pang NPA doon. Amen? Hindi ko lang sinabi sa kanya, pero naramdaman niya. Amen? Glory to God. Hallelujah. Ang pinakamahalaga, nag-share si Rab ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, ang daming tumanggap. Hallelujah, yun ang pinakamahalaga. Hindi yung namatay kong tatay ang pinuntahan niya, kundi ang mga taong ukaw ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng mga kababayan ko nung umuwi ako, nasaan na yung pastor na dinala mo? Dadalhin mo pa ba ulit? Ay, hindi na po. Iba na naman yun siya mag-mission. Amen? Ganun po tayo. Ikaw ako, gamitin ng Panginoon para sabihin ang katotohanan. Nawa ilang ibang daan, katotohanan at ang buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao para ikaw at ako ay tubusin sa lusak ng kasalanan. Kaya huwag natin masyadong yakapin ang religion na kinagisnan natin. Basahin natin ang Biblia. Amen? We need to go back to the Bible. Tama ba ito? Our Father in Heaven, holy be your name. Bakit pa tayo naglalagar ng kung ano-ano sa mga altar para sambahin? Insulto yan. Hindi naman sinabi sa Biblia, Ama naming nasa dingding ka, sambahin ang larawan mo. Hindi man. Ang sabi ng salita ng Panginoon, doon pa lamang sa Lord's Prayer, sabi niya doon, Our Father in Heaven. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay nasa langit. Holy be
man ang katotohanan, pero kapag niyakap natin ang katotohanan, when we know the truth shall set us free. Kaya ngayon tanungin ulit ko kami, ano ba meron sa atin? Religion ba o relasyon? Alam ko po, sa dami ng mga narinig nating salita ng Panginoon, alam na natin ang John 3:16, alam na natin yung Acts 16:31, Gawa 4:12, John 14:6, alam natin na ang meron sa atin ay relasyon. Hindi mahalaga kung anong religion meron tayo. We are one in Christ. Amen. Kaya nga, singing with a sister in Christ. Kaya nga tayo sinawag na Christian, we representing Christ in our life. Nakikita sa ating mga buhay, nag-glorify ang Panginoon sa ating mga ginagawa. At nililinaw po ng salita ng Panginoon, hindi tayo gumagawa ng mabuti para mapunta sa langit. Gumagawa tayo ng mabuti dahil yan ay mga trabaho at ugali ng mga taong tagalangit. Pero hindi pa tayo pumunta sa langit dahil marami pa tayong gagawin sa daigdig na ito. Tayo ay asin at ilaw ng daigdig na ito. Sugo, ambassador, yan ang tawag po sa atin. Amen? Kaya wag po natin masyadong yakapin ang religion nating kinabibilangan. Ang yakapin natin ang salita ng Panginoon na nagsabing, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by me. Hindi sa religion natin. Amen? Hallelujah. Yung mga iba nga, ano ginagawa ng mga iba? Hallelujah. Yung mga ibang debutado, ano ginagawa nila? Baka ginagawa ko ito, baka sakali, mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi tsamba-tsamba. Hindi baka sakali. Ay, akala ko ito na yung katotohanan. Ang katotohanan ay yun ay nasa Biblia. Ano ang sabi ng 14 plague ng kawikaan? May daang tila matuwid sa paningin ng isang tao, subalit kamatayan ang dulo nito. Kamatayan dahil masyado nating niyayakap ang religion na ating kinabibilangan. Minsan nga yung mga iba pinag-aawayan pa eh. Yung mga mag-asawa pinag-aawayan pa kasi asawa mo Katoliko, ikaw naman born again. Ay hindi talaga magkasando. Kaya sino mga dalaga dito? Si dalaga yan eh, single mom. Tapos si Claire single mom din yan, mga dalaga. Kaya kung gusto niyo mag-asawa, sasabi ko lang sa inyo, do not equally yoke to the unbeliever. Kailangan talaga magkaparehas yung pananampalataya natin para pagdating ng kayo nagsasama na, ay magkasundo. Amen? Hindi katulad ko, sa totoo lang, hindi kami, pero to God be the glory, okay na rin kami ng aking asawa. Siya ay Katoliko, AC, layman, at hindi na rin niya ako inuunsulto sa aking religion. Hayaan mo na ako. Kaya nagkasundo na rin po kami. Amen? Hallelujah. Glory to God. To God be the glory. Diba? Kapag tayo umasa sa mga religion natin, tignan mo nga yung bansang Pilipinas, yung mga politiko, lahat pinasukan na. Mag-Iglesia ni Cristo na sila, Katoliko, mag-born again, kasi gusto nilang iboto sila. Pero pagdating ng nakapasa na sila, nakatapos, ay ano ba yun? Sila ay nanalo na, hindi mo na sila makita. Samantalang noong kampanya, kahit naghuhugas ka ng plato, pupuntahan ka, kamayan ka, huwag mong kakalimutan. Amen? Amen. Oo nga. Mga kapatid, kahit sinlaki pa ng kumot ang diploma, kasi nag-aral din yung mga kandidato eh. Mga abogado sila, engineer, ano sila, mga high din yung mga course nila. Pero bakit hindi umuunlad ang ating bansang Pilipinas? Kasi hindi nababago eh. Hindi religion ang meron, hindi relasyon sa Panginoon ang meron sila, kundi religion. Masyado nilang, dahil marami ang Iglesia ni Cristo, mag-Iglesia ni Cristo na rin. Kasi isa eh, kung anong sinabi ng una, lahat iboboto eh. Amen? Amen. Pero pagkatapos ng halalan, anong nangyari sa ating bansang Pilipinas? Buti nga ngayon, pinagpala ng Panginoon ating President. Kahit sinasabi nilang bangag yan, walang alam yan. Pero tignan nyo, hindi nila pinapublish yung kanilang ginagawang maganda sa ating bansa. Secretly. Noon, sabi ko, nagkamali na yata kami ng pinanalangin Presidente. Pero these few days, nakita ko, ang dami na niyang natuklasan yung mga, bakit binabaha ang Maynila? Ang dahilan ay kinukurap pala ang mga pondo. Ngayon, binubulgar na ng ating Presidente. Siya
Siya mismo ang pumupunta. Tinitignan yung ilang milyon yan. Yun lang, creek lang yung nangyari. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, hindi porket taga-norte ako, naririnig nyo lagi kong binuboto ang ating presidente. Ito ay panawagan ni San Pablo Apostol na bilang mga Kristiyano, ipanalangin natin ang mga namumuno. Bakit? Tayo din naman ay mga Pilipino eh. Eh kung nagkamali si presidente sa kanyang pamumuno katulad ng mga sinaunang mga president, wag yung mahirap pa rin ang ating bansang Pilipinas. Amen? Kaya huwag natin yakapin kung anong mga religion meron tayo. Ang yakapin natin, ang tunay na relasyon, maunawaan natin. Amen? Kaya siya pinadala para hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Dahil wala namang matuwid eh. Romans 3:10 sabi niya doon, walang matuwid, wala kahit isa. Amen? Hallelujah, walang matuwid. Kahit ikaw na ang kahit magpatayo ka pa ng pinakamalaking church sa inyong lugar, kung hindi tayo lahat ay tayong lahat ay mapapahama kung hindi dahil sa ating Panginoong Kristo. We are saved by grace. Hindi sa magandang ginagawa natin, kundi dahil sa natapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At siya ay buhay magpakailanman. After 3 days na buhay na siya. Kaya tayong mga Kristiyano, huwag na natin ilalagay yung krus, yung tao sa krus, kasi wala na ang Panginoon sa krus. Nabuhay na siya, kaya huwag natin masyadong yakapin ang kinagisnan nating religion. Maalala ko ngayon aking asawa, sabi niya, bakit mo pinapalitan yung kinagisnan kong religion? Amen? Ang tanong ko naman sa'yo, mula noon hanggang ngayon, may pagbabago ba sa buhay mo? Faithful ka ba? Maraming mga mag-asawa ang naghihiwalayan na dahil hindi faithful. Sa umaga sila ay nasa church, sa hapon, kung saan sila sa inuman, saan sila nagpupunta. Amen. Kaya kinakailangan, kung tayo bilang mga Kristiyano, hallelujah, patuloy yung relasyon natin sa Panginoon. Huwag natin mawalain. Amen? Hallelujah. Merong isang kwento patungkol po sa Psalms 23. Kabisado na po ba natin ang Psalms 23? Alam ko sa Ate Marlene, sabi niya nung nakausap kami nung Sunday, ang nanay ko, alam niya yung Psalms 23. Hallelujah. Amen. Kaya kinakailangan, kabisaduhin din natin ang salita ng Panginoon kasi darating ang araw, heaven and earth will pass away but His word remains forever. Ibig sabihin, we have to memorize His word by the heart. Amen. Kasi kung sa isip natin memorize ang salita ng Panginoon, nagkaroon ng problema, nakalimutan na. Pero sa puso kahit natutulog ka, hallelujah, ay alam na alam mo ang salita. Amen. Allow me to meditate the word. Ang sabi niya doon sa Psalms 23, may dalawang bata na nag-recite ng Psalms 23. At parang kayo din yung mga judge. Ako yung bata. Ano ba? Dalawang bata. Tinawag ngayon yung isang bata, sabi niya doon, bata, alika. Can you quote Psalms 23? Ang bata ay kumindi. The Lord is my shepherd and I shall not want. He made me lie down in a green pasture. He leads me beside quiet water. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff there comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup running over. And surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang ginawa ng mga nakikinig, nagbalaktakan sila kasi na-amaze sila. Ang ganda ng pagka-recite ng Psalms 23. Nung tinawag ngayon yung pangalawang bata, sabi niya, bata, i-recite mo rin ang Psalms 23. Walang pagkakaiba. Alam na alam nilang memorize ang Psalms 23. Pero dun sa pangalawang bata, habang kinukot niya yung Psalms 23, the Lord is my shepherd, sabi niya doon. Nagsimula siyang umiyak, lumuluha siya. Ramdam na ramdam niya yung sinasabi ng Psalms 23 na kung hindi dahil sa Panginoon na nagbigay sa kanya ng lahat-lahat, inamin niya na ang Panginoon ang kanyang dakilang pastor. Amen. Mga kapatid, ganyan po tayo. Hindi lamang tayo tagapakinig ng salita, kundi isinasagawa. Yan yung relasyon meron tayo sa Panginoon. Tayo
tayo po yung pangalawang bata. Amen? Naramdam natin. Alam natin na kapag tayo minsan, siyempre, nagkakamali dahil we still living on the flesh. Pero mayroong 1 John 1:9 sabi niya doon, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Hindi lang isa, kundi lahat ng ating mga kasalanan ay pinagtawad na niya, pinagtagumpayan na niya yan sa krus ng Kalbaryo. Kaya wag na natin ulit-ulitin pang gayahin ang hirap na dinanas ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi niya sa salitang Hebrew, sabi niya doon, tetelestai. It is finished. Naganap na, tapos na. Amen? Kaya bilang mga mananampalataya, hallelujah, tuloy-tuloy ang relasyon natin sa Panginoon. Hindi religion. Amen? Ang pinag-uusapan natin. Ang born again ay tunay na relasyon sa Panginoon. Amen? Na kapag tayo binago ng Panginoon, ayaw na natin yung mga dati. Dati tayo ay sinungaling. Amen? Diba? Si Saulo, pinapatay niya. Amen? Hanggang sa napalitan yung kanyang pangalan. Amen? Pinapatay niya yung mga Kristiyano. Diba sabi nga ni Nicodemus nung nagtanong siya sa Panginoon, ano dapat kong gawin para ako'y maligtas? Amen? Diba kaya sabi ng Panginoon, kailangan ma-born again mo. Anong ibig sabihin? Sabi niya, ibig mong sabihin, babalik ka pa sa sinampunan ng Pilipinas. Ang born again kasi yung pagbabagong buhay. Doon nangyayari yung 2 Corinthians 5:17. Amen? Ang sino mang nagipag-isa kay Kristo Jesus ay isang bagong nilalang. Ang lahat ng bagay ay nagsilipas na narito sila pawang mga bago. Kaya napapansin natin, magmula nung sumasama tayo sa mga gawain ganito, ang daming nabago. Ayaw ko na yung dati. Excited na, umaga pa lang, tignan mo nga si Ate Marlene, umaga pa lang, nandito na, hallelujah! Si Ate Joy, Donyang, dahil excited na ang aga-aga. Si Teacher Virgin, yan yung mga tunay na binago tayong lahat. Amen. Excited na makinig. Amen. Dahil darating ang araw, wala na. Hanapin mo man yung mga magtuturo ng salita ng Lord, wala na. Amen. Kaya ngayon habang may panahon pa, kasi darating ang gabi na wala nang makagagawa. At lagi nating tatandaan, hindi lahat. Sabi niya na Matthew 21 verse 7, sabi niya doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos ko ay makakarating sa kanya. Amen. Amen. Totoo po yun mga kapatid. Hindi dahil Kristiyano ka na, ligtas ka na. Dahil maraming mga Kristiyanong nakilala ko na Kristiyano lang masasabi. Pero ang puso hindi pa nababago. Ang kailangan kasi, kaya nga nagkaroon ng unang Pasko eh. Amen. Diba ang Panginoon ay panganak sa sabsaban? Ibig sabihin yung sabsaban, alam natin yung sabsaban in the manger, mabaho yun. Symbolize yun ng puso natin. Dahil kung hindi naisilang ang Panginoon sa ating mga puso, ang laman ng puso nito ay puro basura, tulog, makasalanan. Amen. Subalit nung sinilang ang Panginoon sa pusong ito, lahat ay nabago. At ayaw na nating pag-usapan kung anong dati meron tayo. Nakakahiya sa harapan ng Lord. Lord, patawarin mo kami. Kaya mga kapatid, bilang mga Kristiyano, I pray na tuloy-tuloy yung paglilingkod. Tuloy-tuloy yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil wala nang ibang nakakapagligtas sa atin liban sa ating Panginoong Jesucristo na nagsabi, ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang sino makarating sa Ama liban sa pamamagitan. At ipinadama niya ang kanyang pag-ibig na yan sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang kaisa-isang anak, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga minsan nalilito tayo, may kapatid yata ang Panginoong Jesus. Amen. Kasi may mga ibang religion na umaamin na sila daw ay Kristo. Mga kapatid, wag po tayong maniwala doon. Ang paniwalaan natin kung anong sinasaad ng Biblia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, that he whoever believe in Him should not perish but have everlasting life.
bago nating angkinin yung promise ng mahabang buhay, everlasting life, kinakailangang maniwala po tayo. We need to believe. Amen? In the Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Ngayon, may mga hakbang para maligtas. Ano po yung ginagawa natin? Ang ginagawa natin, yung ABC method. We need to commit ourselves to the Lord. Aminin natin na tayo makasalanan. Amen? Dahil sabi niya doon sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang makarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. Romans 3:10, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya kinakailangan na aminin natin tayo makasalanan. Amen? Yan ang ginagawa natin pag tayo nagsishare ng salita ng Panginoon. Gusto mo bang tanggapin ang Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas? Una, aminin natin na tayo makasalanan. Bakit? Kasi sa kasalanan ginawa ni Adan at Eva, tayong lahat ay nagmula sa kanila. Amen? Kapag inamin natin, humingi tayo ng kasalanan, magpapatawad yun, yung 1 John 1:9, that if we confess our sin, He is faithful and just. We admit that we are sinners. Amen? We need to believe that Jesus Christ raised from the dead. Amen? Hallelujah. At dun sa sin, we need to commit our life. Mula sa araw na ito, kayo na po, Panginoon, ang bahala sa ating mga. Amen? Katulad nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sabi niya doon, Father, I commit my spirit. Amen? Ganon din po tayo. Bago tayo mawala sa daigdig na ito, alam na alam po natin na tayong lahat ay nakatalaga na sa Panginoon. Amen? We need to commit. Kaya nga nandito tayo, hindi napapagod na mag-share ng salita ng Lord. In season and out of season. At maraming mga sakripisyo, maraming mga karanasan. Amen? Kaya salamat sa buhay nating lahat. Dahil sa inyong lahat, tuloy-tuloy ang gawain natin. Walang yung lahat ng mga talento natin, salamat din sa mga talentong gustong matutong mag-gitara, matutong magtamburin. Amen? Dahil ito ay trabaho at gawain ng mga tagalangit. Willing tayong bahagi, willing tayong i-share yung mga talentong galing din naman sa Panginoon ang lahat ng ito. Amen? Aminin natin lahat na lahat ng mga talentong meron tayo ay regalo at bigay ng Panginoon sa atin. Kaya salamat sa buhay nating lahat. Salamat sa buhay ni Ate Marlene na mag-share ng kanyang talento. Amen. Sa pagkikitara, sa Ate Pinky. Hallelujah. Si Ate Claire, yan ay ating coming tambourine dancer. Amen. Hallelujah. At later, magtuturo po tayo ng tambourine para mas lalong mapaganda ang ating gawain sa Panginoon. Amen. Wala na tayong ibang gagawin kundi magpuri, magpasalamat. Ayan ay trabaho at gawain ng mga tagalangit na tulad mo at tulad ko. Amen? Hallelujah. Doon lamang po ang ating pag-uusapan at maraming salamat po sa ating pagkikinig. Nawa po ang mga salitang binigay sa atin ng Panginoon ay ating lakaran sa ating mga buhay. Lagi nating tatandaan at huwag kakalimutan, ang buhay natin sa daigdig ay isa lang. Amen. Amen. Ang kasalanan ay pahamak. Amen? Tanging ang nagawa lang natin para sa Panginoon ang mananatili magpakailanman. Huwag po tayong magsasawa ng gumawa ng mabuti. Yamang ito ay hindi babalik sa atin ng walang kabuluhan. Amen? Nagtataka ka, bakit yung mga sakripisyo natin ginugol sa Panginoon, isang araw, aanihin natin ang lahat ng ito. For our labor is not in vain sa Panginoon. Kaya salamat sa ating mga buhay. Yung kasaypagan nating magdala ng mga kababayan natin sa gawain, yan ay nakasulat lahat sa Panginoon. Amen. At ang mga masisipag na mag-share at magdala, yan yung mga blessed na blessed. Pinagpala ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang ating korona sa langit ay hindi lang napakaliit, kundi ang laki-laki. At ang ulitin ko ulit, ang ating bahay ay mansion. Amen. Hindi lang bahay ko ang bahay natin sa langit. Dahil sa isang Kristiyanong tulad mo at tulad ko, at ang pinakamayaman sa daigdig